Praise God. Maraming tao, abala na naman sila sa pamimili, lakaran ng lakaran. Bahagi muna tayo. Amen. Praise God. So, Sir, libreng babalahin. Basahin. Kaya, libreng basahin anak. Walang bayad. Dali. Jesus love you. Ay, salamat. Ikaw. Libre anak. O, bahagi na mo na lang siya. Bahagi na. Salamat. Yo. Praise God. Hello. Magandang hapon. Praise God. Magandang hapon po sa bawat isa. Hello, hello, hello. Kumusta po ang bawat isa? Busy? Busy ang mga tao. Lakaran ng lakaran. Yung iba ay namimili. Yung iba ay lakad-lakad. Naghahanap ng ano kayang hinahanap? Hello, good afternoon. Magandang hapon po. So, habang kayo po ay naandyan, makinig po kayo ng mabuting balita. Kasi napakahalaga na ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. Dahil ang mundong ito, puro masamang balita ang mapapakinggan. Bakit puro masamang balita ang mapapakinggan? Manood kayo ng mga palabas, mga TV. Puro nakakatakot ang balita. Patayan dini, mayroong namamaril dini, mayroon dito, mayroon doon. Katulad sa Australia, may namamaril. 16 ang namatay. Sa Taiwan naman, kung ano-anong nangyayari na kasamaan. At dito sa atin, puro naman korap ang nangyayari. So, makinig po ang may tainga. Dahil napakahalaga na ang mga tao ay makarinig. Kailangang makarinig ng mabuting balita. Kasi ang mabuting balita ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Ano po? Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Alam niyo po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, hindi po namimili ang Panginoon. Kaya po sa panahong ito, na ang mga tao ay abala dahil isineselebrate ang kapanganakan ni Jesucristo. Sa kabila po na wala na pong natala, hindi po mahanap sa Biblia na December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Yan po palang December 25 ay isang tradisyon na ginagawa ng mga tao na nauna sa atin. Nakagis na natin, nakakala natin December 25 ang kaarawan ni Jesus, pero hindi po pala. Kasi sabi sa Biblia, hindi na po naitala. Bagamat sabi sa Biblia sa Mateo 1:21-23, may naka-prophecy po doon na may babae na manganganak at ang ipapanganak niya ay ipapangalan ay si Jesucristo para maging tagapagligtas ng mundo. Sabi po sa Biblia, nasa Mateo po yun. So yun po yung sinasabi na propesya na si Jesus ay ipapanganak ni Mariang Berhen. Kaya po, ang mga tao sa panahon natin ngayon, kung ano yung kinagisnan, ayun po yung ginagawa. Kaya lamang po, sabi din sa salita ng Diyos, sabi po sa Galatia, sabi ni Pablo sa Galatia, nakasulat sa Galatia, kayong mga mananampalataya na ni Kristo, mga hangal kayo. Bakit kayo ay mayroon pang tinatanging araw, taon, buwan? May tinatangi pa kayo. Ito po ay patungkol doon sa sinasabing tradisyon
na ginagawa pa ng mga tao. Kaya po napakalaga na tayo po ay makarinig ng mabuting balita para po makalaya po tayo sa tradisyon na ginagawa ng mundong ito. Kailangan po nating makalaya para po matanggap po natin yung pangako ng Diyos, yung mabuting balita na walang iba. Ang mabuting balita na kailangan ng tao, walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesucristo po pala yung regalo na dapat mo, ikaw at ako na matanggap. Si Jesus Christ po pala na isinilang sa sabsaban ay hindi po nanatiling baby na kada taon ay ating isiniselebrate. Wala pong masamang i-celebrate. Gamitin natin ang selebrasyon o kapanganakan ni Jesus para abutin po yung mga tao na si Jesucristo, yung tanggapin nila na regalo ng Diyos Ama. Yun po yung mabuting balita na kailangan mo, ikaw at ako na marinig. Yung Diyos Ama na nasa langit, according to John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak ni Mariam Berhen sa sabsaban. Si Jesus na isinugo ng Diyos Ama ay Diyos na kasama niya sa langit. So yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo kinailangang bumaba sa lupa para magkatawan tao, para isinilang sa isang layunin. Ano yung layunin kung bakit isinugo ng Diyos Ama si Jesus? Para ikaw at ako ay iligtas sa kapahamakan. Kaya po maliwanag ang Biblia. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang isang tao na manampalataya kay Jesus, magtiwala, umasa, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung mabuting balita na kailangan ng bawat isa. Sa panahon po natin ngayon, kailangan mo na matanggap ang regalo. At ang regalo na yon, walang iba kundi si Jesucristo. Kayo po ba? Buhat ng kayo ipinanganak hanggang ngayon. Natanggap nyo na ba si Jesus bilang Diyos nyo at tagapagligtas? Kasi si Jesus yung regalo. Si Jesucristo mismo, yung dapat mong tanggapin dahil siya po yung regalo. Ano ang nangyayari sa ating mundo? Si Jesus na may birthday, na dapat siya yung ririgaruhan natin. Sino po ang benefits na regalo? Tayo po. Tayo yung nagpapalitan ng regalo, yung mayayaman, bibili ng regalo, ibibigay din sa kapwa mayaman. Ay sabi sa Timoteo, kayong mayayaman, pinayaman ko kayo para tulungan nyo yung mga kapuspalad. Ang sabi ng salita ng Diyos, kayong mayayaman, pinayaman ng Diyos para yumaman kayo sa mabuting gawa. Salamat kung mayayaman dyan na umaabot do sa mga wala. Sabi ng marami, Christmas is love. Naiisa pamuhay ba natin na ang Diyos ay pag-ibig? Nagbibigay pa tayo do sa mga wala. Na-activate pa natin yung sinasabi na love and action. O love in the mouth na may lumalapit sa iyo na humihingi
ng kaunting barya. Anong sinasabi mo? Wala. Pero alam mo, marami kang pera sa iyong bulsa, kadamutan. Nasaan ngayon ang sasabihin natin na mahal mo si Lord, pero yung pulubi na lumalapit sa iyo, ni singkonduling, hindi mo mabigyan. Samantalang may pera ka sa iyong wallet. Tandaan po natin, ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi sapat na sasabihin mo na may Diyos ka, pero wala kang ginagawa. At pinaghaharian ka ng kadamutan. Tandaan po natin, God is love. Kung ano yung lakas mo na mayroon ka, lakas ha, yung buhay na hininga mo, galing yan sa Lord. Kaya ka nakakapagtrabaho, kaya ka malaki ang sweldo, dahil binigyan ka ng Diyos ng buhay na siyang ginagamit mo para tayo magkapera. Salamat naman sa mayayaman na tumutulong doon sa mga mahirap. Pero yung tinutulong ng mayaman, alam nyo po, sa mahirap, mga tira-tira lang, barya-barya. Tingnan nyo po ang bansa natin. Puro kurap. O, nasa ng kayamanan ng bansa na sinasabi na kinurap 100 billion. Na kinurap ng mga kurakot. O, nasa na sila? Nakulong ba? Nakulong ba yung mga kurakot? Eh, salamat kung nakukulong. Kung nakulong, ibig sabihin yung ating batas ay may power pa. Pero ang realidad, sa panahon natin ngayon, marami ngayong mayabang eh. Ay, nag-aaral ako. Sarili kong lakasyon. Sinungaling. Kung hindi ka binigyan ng buhay, ng Diyos, ng lakas, hindi ka makakagraduate ng law, hindi ka makakagraduate ng doktor, ng teacher, hindi ka makakatapos ng kolehiyo without God in you. Yun po ang nakakalimutan ng tao. Akala niya sa sarili niyang lakas, nagtagumpay siya, naging engineer. Wala po. Lahat ng hininga natin, lakas, galing kay Lord. Kaya po pag tinanggal ng Diyos yung lakas mo, wala po ang saysay, lahat ng kayamanan mo. Parang may nabasa akong balita, yung ibang mga kurap ay naha-heart attack. Parang may nabasa ako. Kaya po kailangan natin gumising mga ati kuya. Ang Diyos ay pag-ibig. Na-demonstrate ba natin ang pag-ibig sa kapwa natin na nangangailangan ng tulong? Sa panahon ngayon, ang daming madamot. Selfish. Sa isang banda, tama naman yung nasa Biblia. Sa huling panahon, yung mayayaman, payaman ng payaman, yung mahirap, pahirap na mahirap, darating ang panahon ng mga tao selfish, walang pakialam. Yan po ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Subalit ang mabuting balita, ang Diyos ay pag-ibig. At isinugo ng Diyos Ama si Jesus para sa iyo, sa akin, para ikaw at ako ay makatanggap na regalo na buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ko sa inyo, tinanggap niyo na ba yung regalo? Si Jesus yung regalo, hindi yung mga material na bagay, ha? Hindi yung tatanggap ka ng, ano yung cellphone ngayon na mamahalin? Ano yung mamahalin cellphone, mga ate kuya? Apple! Yung mga regalong temporary, wala po yan. Pag namatay po kayo, hindi nyo madala. Sabi doon, silver or gold. Bahay, kayamanan, kotse, katanyagan. Walang saysayan. Kung wala kang Kristo sa iyong puso, yun po ang dapat niyong maunawaan. Kaya po kami nagbabahagi ng mabuting balita para kayo po matanggap yung regalo. Sa tagal-tagal na po ng ating buhay, sino po yung ang edad dyan ay 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa tinatanggap yung regalo ng Ama. Ang regalo ng Ama, si Jesucristo, tatanggapin mo siya. Personal, gagawin mong Diyos at tagapagligtas. Kasi kung wala si Kristo, wala kang hininga. Tingnan niyo po yung mga breath of life nyo sa ilong. Ipitin niyo po yung ilong nyo. Pag naipit nyo yan at hindi kayo nahinga, wala na. Yan po ay bigay ni Jesus. Yung hininga mayroon tayo.
Kaya pala, wala nga talaga tayong maipagyabang sa harapan ng Diyos. Pero ang mga tao ngayon mayayabang pag may pera, may bahay, nag-abroad, may kotse, may kayamanan, mayayabang. Ang tao po ungrateful. Pero salamat do sa mapagpasalamat sa Lord, ha? Salamat sa mga tao na may takot sa Diyos, sa mga tao na mahabagin sa kanyang kapwa. Marami ngayong namamasko, kanina lang umaga, hindi ko kailangan ng pera, pero sinubukan ko kung may bibigay sa akin. Wala, umiiling. Tinatry ko lang kung mamimigay. Sa katulad ko na nakasalamin lang. Pero ang totoo, ang Panginoon, ang binibigyan nyo kapag nagbigay kayo sa mga kawawa. Nakakalungkot, ano? Kung minsan, nagbe-blessing in disguise ng Panginoon para malaman kung totoo na kayo ay mahabagin sa inyong kapwa. Pero salamat sa mahabagin sa kanyang kapwa. Salamat po sa mahabagin sa kanyang kapwa. Kung minsan ngayon yung kapwa mo pa mahirap ang mamimigay sa'yo, pumunta ka doon sa mga villages at kumatok ka para mamasko, ipapahabol ka pa sa aso. Madadamot. Kaya pala nung time ni Jesus, nagalit din siya sa mga tao, mga pakunyari. Hypocrite, sabi ni Jesus. Mga hypocrite kayo, tulong kayo ng tulong doon sa mayayaman, pero yung mga lumalapit sa inyong pulubi, hindi nyo pinapansin. Masakit ang salita ng Diyos. Pero yun ang katotohanan. Marami ngayon, sabi sa Timoteo, pinagpapala ng Diyos sa mga tao sa panahon natin ito para sila ay yumaman sa paggawa ng mabuti, tulungan yung mga nasa bilangguan, yung mga nasa bahay ampunan, yung mga walang magulang, yung mga balo. Pero anong ginagawa natin? Tinataboy pa natin. Kaya sabi ng Diyos, kung ano yung ginawa mo sa mga pulubi, sa mga nasa bilanggo, pinakain mo, pinainom mo. Si Lord pala ang iyong tinutulungan. Nilalakasan ko po ang boses ko. Maingay po ang sasakyan. Tayo po ay living in the last days. Jesus Christ is coming. Tayo ay nag-uumpisa na sa kahirapan, sa tribulation na padating sa mundong ito. Pero ang mga tao tulog, walang alam, ang enjoy lang nila, enjoy din mag-travel, kumain, matulog, magpakasal, hindi nila pinapansin ang pagbabalik ng Diyos, wala silang pakialam sa kaluluwa nila kung mapunta sa impyerno o hindi. Yan ang tao ngayon. Selfish. Basahin nyo sa Bible yun na, nasa Bible. Sa huling panahon ng mga tao ay madamot, madadamot na. Jesus Christ, God, is so kind to you and me. Jesus, God the Father is so generous to you. That's why He sent His love, His beloved Son to this world to save you. If you believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Ang tao ngayon, generous sa kapwa mayaman. Pero sabi doon, mapalad yung mayayaman na generous bigyan yung mga kapuspalad. More than that. At ang pinakamagandang regalo na matanggap mo, si Kristo. Kasi si Kristo, yung magdadala doon sa buhay na walang hanggan, sa promise ng Diyos na eternal. God the Father is so generous to human. Dahil isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Kaya naman may problema. Maraming tao ngayon hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, it's better to repent now before it's too late. John 1:1. The Word is with God.
in the Word was God, and the Word become flesh. Kaya po maraming tao ngayon, sasabihin si Jesus, tao lamang. Yes, 100% na tao si Jesus Christ. Kaya nga nagkatawang tao, pero He is God. He is from heaven, come down to the earth for you and me to save you. If you believe, if you have faith in Him, if you confess, if you repent from our wicked ways. Bakit nga ba sinilang si Jesus? Kasi ikaw at ako makasalanan. Sino po ang walang kasalanan dyan? Lahat tayo nagkakasalanan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, baka kayo nagsisinungaling. Kapag tayo araw-araw nagsisinungaling, ang tatay mo si Satanas. Satan is the father of lies. Kaya yung mga nagtitinda dyan, huwag niyong dadayain yung timbangan. Mananagot po kayo sa Panginoon. Nagbabahagi po. Nakita niyo ako, nagbabahagi. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na manumbalik kasi po, palapit ng palapit ang pagbabalik ng Diyos. So ngayon, panahon na to, bagamat hindi po karawan ni Jesus Christ sa 25, ano ang dapat nating gawin? Gawin natin yung utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, bahaginan mo, magpatawad ka kung may kaaway ka. Ang dami ngayon nag-aawayan dahil sa pera. Kahit pamilya, magkakapatid, magulang, anak, nag-aawayan ng dahil sa pera. Pero ang tunay na pag-ibig, marunong magpatawad. Dahil sa Jesucristo, yung pinaka-model ng pagpapatawad. Marami ngayon nag-aawayan. Nag-aawayan dahil sa pera. Tandaan po natin, maliwanag ang sabi sa John 14:6. Pakinggan niyo po yung mga salita ng Diyos. Basahin niyo po sa inyong tahanan kung may Bible kayo. Mahalaga sa lahat ng mahalaga. Ang mabuting balita, gospel, good news is Jesus Christ is the good news that we are talking about. Not your money, hindi yung pera mo. Si Jesucristo, yung mabuting balita. Sabi sa John 14:6, Jesus is the only way. God bless sa inyo mga anak. God bless. Patuloy lang ha. Jesus Christ is the only way, the truth in the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Si Jesus ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama maliban nakilalanin mo ang Diyos, maliban na ikaw ay magsisi ng ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Kaya po ibinabahagi ang mabuting balita para po kahit isa sa inyong mga lakaran ng makalakaran, kahit isa sa inyo makatanggap pa ng eternal life. Eternal life! Eternal life was given by accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Once na tinanggap mo, if you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, Jesus Christ will give you eternal life. Yun po yung katotohanan. Kaya sabi doon, ibahagi ang gospel. The gospel of Christ, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang redemption, yung pag-ibig niya, yung kapatawaran. Maliban po na humingi ka ng tawad sa Diyos Ama, hindi mo mararanasan yung buhay sa langit. Pansamantala lang po tayo dito ha.
Temporary, ang dami pong namamatay ngayon. Ang dami pong namamatay. At kung ano-ano pong nangyayari sa panahon natin ngayon, mayroon na lamang, mayroong nagse-shake na lang, may natutumba, may nangingisay. Hindi ba kayo nagtataka, may lindol, may baha, may tsunami, patayan din, may sunog doon. Sa Maynila, ang dami na susunog. Why gagawin niyang 15 minutes city? Yan ay kasama sa 2030 agenda ni na Bill Gates. Pero maraming hindi naniniwala. Kasi nga po, nilaso ng media. Tayo ay nabubuhay sa mundo na punong-puno ng pandaraya. Napakadami ngayong mandaraya. Kasi si Satanas, yung utor ng mandaraya. Inadaya yung mga tao. Kaya tingnan nyo po, kung ano yung kinagisnan nyo, doon na lang kayo. Inoopera na kayo ng kaligtasan ng Diyos, panay-iling kayo. Opo, sige po. Yun po ang aking trabaho. God loves you, anak. O magsalita ka muna. Gusto mo magsalita. Sige. Pagpalain ng Diyos ang mga may Kristo na manatili po tayo hanggang sa pagbabalik natin. Babalik po ang Diyos, kaya po kami nangangaral, hindi po kami nahihiya. Bakit kami mahihiya? Si Jesus ay namatay, nabuhay. What's wrong? To share Jesus Christ is Lord. Maraming tao ngayon na nahihiya. Samantalang si Kristo yung tagapagligtas. Si Jesus ang katotohanan. Ano yung katotohanan na sinasabi? Hindi mo kayang maligtas. Hello? Yung pera mo, kotse, kayamanan, yan ang magdadala sa inyo sa impyerno. Hindi masama ang pera. Kaya sabi ng Diyos, pinapayaman ko yung mga tao para tulungan yung mga wala. Nawa po, sa panahong ito, sa holiday na ito, yung tunay na diwa ng Pasko, maisabuhay natin. Tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. At kapag natanggap mo si Jesus, doon ka mag-uumpisa na gumawa, magpakayaman sa kabutihan. Dahil natutuwa ang Diyos na tayo ay matulungin sa kapwa. Hindi po pwedeng gagawa ako ng mabuti para ako maligtas. No. Una, makipagkasundo ka kay God. At kapag nakipagkasundo ka na, matatanggap mo si Jesus bilang regalo. At pagkatapos nun, si Jesus, bibigyan ka ng buhay na wala. Kaya po hindi religion kahit anong religion ang pasukin nyo, walang magliligtas sa inyo. Wala po akong religion na dinadala sa inyo, kundi magkaroon ka ng personal, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo, tagapagligtas, maniwala ka, manampalataya ka na si Jesus ay Diyos. Sabi doon yung lahat ng kasalanan natin, pwedeng patawarin ni Jesus Christ. All our sins can forgiven by God. Pwede naman pala tayong patawarin ni Lord kahit gaano tayo kasama. Alam niyo po ba kung ano ang magdadala sa atin sa impyerno? Yung hindi natin paniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya po namatay si Jesus para patawarin ang ating kasalanan. Kaya sabi doon sa salita ng Diyos, maliban. Sabi ni Jesus si Jesus po nagsasabi, maliban kayo ay mangagsisi, mapapahamak kayo. Si Jesus na mismo nagsabi maliban na ikaw at ako ay magsisi, mapapahamak ka. Maraming tao po kasi ngayon, nire-reject si Jesus na Diyos. Ay maliwanag naman sa Bible na si Jesus Christ is Lord. Jesus is Lord. Kaya po binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi pa. Daming tao naglalakaran. Ayan, ang daming tao hanggang doon.
Papunta pa yan sa parke kasi mayroon dong ilaw-ilaw sa parke. Alam nyo, kung ang ating bansa ay may namumuno na may takot sa Diyos, napakapalad po, walang korupsyon, walang magnanakaw. Kaya lamang, nasa Biblia din Mabuti man ang Pangulo o masama, dahil ang tao ang naglagay, pinahintulutan ng Diyos. Kung minsan nagtatalo yung iba, ayan kasi yan ang binoto nyo, tingnan nyo po, nag-aaway pa yung iba ha. Lahat po ng nangyayari sa mundong ito, kontrolado ng Diyos, alam ng Diyos. Pero ang aming dinadala sa inyo, matanggap nyo po yung regalo, yung buhay na walang hanggan, kasi pabalik si Jesus Christ. Alam niyo po ba, kung babasahin nyo yung Mateo, ang dami pong naka-prophecy, hula sa Mateo, magtatagutom. Sabi doon, ngayong 2026, magkakaroon ng global famine, tagutom. Why? Sa korupsyon na nangyari sa mundo. Maraming korupsyon kasi. Kaya lang, hindi naman naniniwala yung mga tao. Maniwala kayo hindi, basta kami nagbabagi ng salita ng Diyos. Si God na ang bahala. The Holy Spirit is the one who convict people from our sin. Ang trabaho ng Holy Spirit, i-convict tayo na tayo makasalanan. You are a sinner. Makasalanan ka, ikaw, ako. Lahat tayo makasalanan. Subalit, may chance tayo na lumapit sa Diyos, manampalataya, maniwala, patatawarin ka ni Isa Almasih because He is the Messiah. Jesus Christ is the Messiah na itinatakwil ng mga Israelita. Kaya kinawaan tayong mga Gentiles. Pero sa huli, kakahabagan din ng Panginoon ang mga Israelita. Salamat po sa Lord na kahit tayo makasalanang mga Gentile, nang namatay si Kristo sa cross, makakatanggap na tayo ng kaligtasan. Every nation, every country, anumang lahi mo, lahi, lingwahe, makakatanggap na po tayo ng kaligtasan. Kung tatanggapin po natin si Jesus, if we believe that Jesus Christ is the Lord, sent from heaven to be our Savior. Si Yesu Cristo po, yung nag-redeem sa atin kasi tayo makasalanan by nature. Makasalanan po tayo by nature. Kaya kung hindi po namatay si Jesus, at hindi natin tatanggapin, hindi natin mararanasan yung kaligtasan. Ano po? Jesus Christ is the only way. Wala pong ibang paraan. Kung minsan yung mga tao, yung kayamanan, akala nila yung kayamanan, magdadala sa kaligtasan, hindi po. Kahit humihiga ka doon sa pera mo, limpak-limpak na pera mo, kahit saan po ang kotse mo, may helicopter ka pa, hindi po kayo niyan madadala sa langit. Kaya gising po yung mga may tainga dyan, makinig. Yung salita ng Diyos ang pakinggan nyo, hindi yung mga chismis ng chismis, ng may buhay ng mabuhay, dahil yung salita ng Diyos ang magsasalba sa bawat isa. Alam niyo po, ang Panginoon ay babalik, pero Jesus Christ is coming. Subalit binibigyan po tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Because God is a merciful, God is compassionate, God is love. Kaya binibigyan pa ang mga tao. Sa mga susunod na taon, baka ibalik na naman yung lockdown Lalagyan na naman kayo ng tapal sa bibig. Tuturokan na naman kayo ng mga turok na nakakamatay. Ang dami pong namatay dahil sa tinurok sa inyong katawan. At ang sabi,
Yung mga inilagay sa katawan nyo, papalitan ng inyong DNA. Kaya tingnan nyo po, maraming tao ngayon nagwawala. Why? Kasi yung DNA ng tao, napapalitan ng mRNA. Wala namang maniwala. Salamat sa naniniwala. Ang daming turukan ngayon. Sige, magpaturok kayo ng madidbol kayo. Si Satanas po ay mandaraya. Lahat ng katusuhan nun gagawin para yung mga tao maisama niya sa impyerno. Subalit, yung mga tao na may tatak ng Holy Spirit, may tatak ng banal na Espiritu sa noo, isasalba ko ng Diyos. Kaya yun po yung ipinupush namin. Now is the day of your salvation. Para maranasan nyo po na hindi po kayo maisama ni Satanas sa kumukulong asopre. Binibigyan tayo ng pagkakataon dahil mahal na mahal ka ng Diyos. God is love. Yung biyaya ng Diyos, pwede pa nating matanggap ngayon. Pero pagdating ng galit ng Diyos, mayroon pong galit ang Diyos sa... Bakit may galit ang Diyos? Kasi ang dami niyang sinusugo. From the time of Moses, Abraham, Elijah, John the Baptist. Anong ginawa ng tao? Hindi nakinig kay Noah. Kaya sa panahon natin ngayon, sa time natin ngayon, babalik si Jesus. Like the time of Noah, ang mga tao busy eating, busy marrying, busy. Kahit araw ng Sunday, nando sa swimming, nasa partihan, nasa kasalan, walang pakialam sa kanilang soul, whether it's going to hell or to heaven. Maraming tao ngayon, ang ginagawa nilang Diyos yung pera nila. Kaawa-awa po. Huwag niyong gawing Diyos ang pera. We need money. Subalit ang Diyos ay interesado sa kaluluwa mo para yung kaluluwa mo maligtas. Kaya kung hindi po tayo makikinig sa panawagan, gusto ng Diyos na ikaw at ako ay maligtas. Kawa-awa po ang taong ito. Kawa-awa ang mga tao sa mundong ito. Inihahain po ng Diyos ang regalo niya na si Jesucristo. Jesus Christ is the gift of God to humanity. At yung matalino, tinatanggap po si Kristo dahil si Kristo yung tagapagligtas. Inihahain po namin sa inyo yung regalo. Kayo po ang magdidesisyon. Hindi ko po kayo maiiligtas. Ino-offer ko sa inyo si Jesus Christ na tagapagligtas ng kaluluwa. Kaya po, mga tao dyan, na wala pang personal relationship with the Lord, hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito na po yung panahon na manumbalik tayo bago mahuli ang lahat. Magsisi na po tayo. Kasi padating po tayo sa one world government, one world currency, and one world religion. Papasok na po tayo sa Great Reset. Digital. Darating po ang panahon, hindi na natin mahawakan yung pera. Bakit puro digital? Transfer to transfer. Be aware mga tao, tingnan niyo po ang nangyayari sa Europe. Kung nanonood kayo ng mga balita sa Europe, nagmandatory yung pamunuan nila na kapag ang isang mamamayan sa lugar nila hindi kumuha ng digital ID, hindi na sila makakatrabaho. Hello? Yun po yung kasama sa sinasabi na peace system. Yung sistema ng mundong ito. Kaya kung hindi po tayo aware, makukot po kayo ng peace system. Magkakaroon po ng one world leader. Alam niyo po ba yon?
Kasi nakasulat sa pahayag, sa Mateo, darating ang panahon, may lalabas, nasasabihin siya si Jesus. May mga bulaang mga ngaral, makakakita ng mga sign and wonder dyan sa kalawakan. Mag-ingat kayo, at may magsasabi na si Jesus ay nandun. Huwag po kayong basta-basta maniniwala, dahil ang pagbabalik ng Diyos, mauuna yung tunog ng trompeta. Marami pong bulaan ngayon, ha? Meron ako naririnig na may babaeng Jesus. Meron naman ako naririnig na naniniwala lamang sa Diyos Ama. Meron naman na naniniwala lamang kay Jesus. Hap, hap, hap! Kung maniwala tayo yung katotohanan na. Kasi kung hap-hap ang paniniwala natin, paano natin matatanggap yung regalo na buhay na walang hanggan, mga tao? Kaya po yung purpose ng pangangaral ng mabuting balita, para malaman natin, kailangan natin si Jesus sa ating buhay. We need Jesus. Yun yung katotohanan. Without Jesus Christ, kapag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Diyos tagapagligtas, hindi mo kakayanin. Kapag dumating na yung great tribulation, na yung araw ay magdidilim, yung buwan araw maglalaglagan, yung matinding lindol na the big one na padating sa great tribulation po yan. At yung mga yelo na magbabagsakan na tumitimbang ng 50 kg, kasama po yan sa great tribulation. Kaya kung hindi po tayo maghahanda ngayon, marami pong iiyak kapag dumating na po ang sinasabing reset sa pangunguna ng mga antikristo. Kaya po mag-isip-isip po tayo sa panahon natin ngayon. Hindi po biro ang padating na kahirapan. At sa panahon po natin ngayon, ano ang makakalaban natin? Technology, AI. Grabe ang AI ngayon. Yung aso, yung tao na picture, napapagalaw nila. Kaya po magsipag-ingat tayo sa pandaraya ng AI. Darating ang panahon, baka yung AI na ang Diyos nyo. Sasabihin nyo ang galing. Sa galing ng technology ngayon, alam nyo po ba, ang daming ginagawang robot. At yung mga robot na yon, yun ang papalit sa mga tao para magtrabaho. Hello? Sayang ang pinag-aralan ng mga tao sa mga susunod na taon. Kapag puro robot na. Alam nyo ba na pwede na ngayon robot na asawa, babae, lalaking robot, pag gusto nyo robot? Tingnan nyo po ang kalukuhan ni Satanas. Yung robot ba, may puso at kaluluwa yun? Wala. Sino yung matino na tao na mag-aasawa? Saan ba yun? Sa Japan, nag-asawa ng AI? Wala na sa katinoan ng mga tao. Nakakaawa. Sa panahong ito, marami pong maglalabasan na mga kampo ng Diablo kasi binuksan po nila yung CERN. Sana other dimension sa sobrang talino ng science. Gusto nilang maging Diyos, kaya kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Kaya nga po yung isa pa rin, nahack nila yung human, nahack. Pinag-aralan nila sa pamamagitan ng math, ng science, ng algorithm, kung paano mapapalitan yung DNA ng tao at napalitan nila sa pamamagitan ng mRNA. Kaya po nakakalungkot, ang daming nadaya. Sa magagawa na lang po natin ay magsisi, lumapit sa Diyos para tayo patawarin, na mas pinaniwalaan pa natin yung science kaysa kay Kristo na nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin. Sa panahon natin, mas bilib pa yung mga tao doon sa AI, sa computer, tuwan-tuwa, sa Apple. Hindi nyo alam, yung mga yan,
ay gagamitin ni Antikristo para mahok ang mga tao. Tuwan-tuwan tao sa science. Subalit yung mga technology na yan, kailangan nating gamitin to spread Jesus Christ, to spread the word of God para sa bawat sulok ng mundo. Matupad pa yung Mateo 24:14. Every nation na marinig ang mabuting balita. Sabi sa Mateo 28:18 to 20, humayo kayo, go, everywhere, every nation, go, preach the gospel para kahit isa maligtas. Kaya po kami nangangaral, preaching the gospel, preaching Jesus Christ. Because Jesus Christ is Lord. Kailangang matanim sa inyong puso at isipan na si Jesus ay Diyos. 100% Jesus is God. And 100% He became human being because of you. Kaya po makinig ang may tainga. Yung matalino, nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos ay magdadala sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagmumula kay Jesus Christ because He is the Messiah. Isa al-Masih is the Messiah. He is the Son of God na maraming tao na nire-reject si Jesus Christ as Lord. Subalit mapalad po yung naniniwala na si Yesu Cristo ay Diyos at nagkatawan tao. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Sabi sa John 14:1 and 2, babalik na siya sa langit. Babalik si Jesus sa langit. Noong siya ay naghirap sa cross, namatay after 3 days, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan at siya'y babalik according to John 14:6. Babalik na ako sa langit, sabi ni Jesus, ipaghahanda ko ng matitirhan, ipaghahanda ko ng room, yung mga tao. At kapag nakapaghanda na si Jesus ng matitirhan ng mga tao, babalik siya, babalik si Lord. Kaya nga po may rapture na sinasabi at yung mga mananampalataya at mananatili na magtiis, na makalampas ng kahirapan, sila po yung mapapasama sa rapture na sinasabi. At kung gusto nyo po na mapasama sa rapture, now is the day of your salvation. Do not be hard in your heart. Huwag po natin pagmatigasin ang ating puso. Kasi sa pagmamatigas ng puso ng bawat isa, hindi mo matatanggap ang regalo. Yung regalo na buhay sa langit, sabi po doon na yung langit na sinasabi, wala nang iyak, wala nang gutom, wala nang kahirapan, naando ka na sa presence of the Lord. Ang buhay natin, temporary lang po ha. Sino sa inyo ang gustong mabuhay ng 200 years old? Wala naman. Sa panahon natin ngayon, ang daming namamatay dahil sa itinurok sa inyong katawan. Alam nyo na yung itinurok sa inyong katawan. 1, 2, 3, 4, 5, booster pa. Yan ang nagdadala sa tao kaya maraming namamatay. Puro maraming tao ngayon na denial. Imbes na magsisi at humingi ng tawad sa Diyos, nagmamatigas pa. God is love. God is merciful. Pero kung hindi tayo matututong magpakumbaba, magsisi at lumapit sa Kanya, hindi po natin mararanasan yung buhay na regalo niya para sa iyo at sa akin. Ngayong pasunod na taon, kapag inumpisahan na nila yung Great Reset,
Yung mga pera ng tao, utay-utay nang mawawala yan. Wala namang naniniwala. Puro fake news, tandaan nyo ha. Sa Biblia, sa huling panahon, yung mga tunay na balita, sasabihing bulaan, at yung mga kabulanan, sasabihing totoo. Kasi po, si Satanas ay bibigyan ng 3.5 years na maghari sa mundo. Hello, 7 years na kahirapan. Kaya po tayo papasok na doon sa sinasabing kahirapan. At yung magtatagumpay na malampasan, mananatiling magtiis, manampalataya, doon sa 3.5 years na kahirapan, makakasama po sa sinasabing rapture. At kapag nainiwanan po kayo sa pag-rapture, yung pagdagit, meron kang movie na yun Left Behind na movie. Yung pong Left Behind na movie, kinuha po sa Bible yan. Ganon po ang mangyayari. Doon po sa 3.5 years na mas matindi pa na kahirapan, kawawa po ang tao, iiyak man. May sinasabi pa nga doon sa pahayag na sa sobrang gutom, kakainin mo yung kapwa, laman, yung anak mo, kakainin mo sa gutom. Kakainin mo, bakit? Hindi mo nakilala. Kasi yung DNA mo, yung Yahweh, napalitan ng mRNA, kaya hindi mo nakilala. Kaya kung kayo manonood ng pelikulang zombie, yung pala ay katotohanan, padating po yun. Sa matinding kasamaan ni Satanas, darating ang panahon, yung tao na ang cellphone, kaya yung sinasabi sa Europe, na nagwiwilga yung mga tao na ayaw nila ng mandatory digital ID. Kasi nga po, kukontrolin yung mga tao, alam niya kung magkano yung pera, alam niya yung sakit niya, alam ko saan nakatira. No privacy. Kaya itong mga cellphone po natin, meron po itong camera, surveillance. Diyan sa kalawakan, may mga nilikha. Yung mga science na nakamatsyag sa mga tao. May CERN, may 3D, may hologram. Gawa ng technology. Wala naman tayong alam. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ay nasa Biblia, yung mga mangyayari sa huling panahon. Yung mga nagbabasa ng Biblia, alam po nila yung pahayag. Sabi doon sa pahayag 13. Sa huling panahon, pag hindi ka natataka ng mark of the beast, hindi ka makakabili, makakatravel, makakakain. Kaya maraming tao magpapatatak ng tatak ng halimaw para lamang makakain. Basa po, basa. Revelation 13. Naandun po lahat ang katotohanan. Ipinapa-advance ng Diyos, hindi para tayo matakot, kundi para tayo maghanda. Because God is love. To prepare. Maghanda sa mga padating na pangyayari sa mga susunod na taon dahil kasama yan sa 2030 agenda. Hanapin niyo po sa Google, nakalagay doon ni 2030 agenda ni na Bill Gates, na Elon Musk, ni na Trump. Yung mga elites, napakadami pong elites. Globalist, sama-sama Illuminati, sama-sama po sila dyan. Sila po yung nag-handle ng mundo. Kaya po kung wala tayong tatak ng Panginoon, ng Holy Spirit, tango po kayo ng tango, lalo na pag dumating yung tagutom. Ibebenta nyo yung mga sarili nyo para lang kayo makakain. Bakit po nagkasala si Eva at Adan? Dahil sa pagkain. Kaya sa panahon din natin ngayon, maraming itatakwil si Jesus pagdating ng panahon dahil sa pagkain. Subalit kapag natukyan mo na si Jesus yung tagapagligtas, kahit anong mangyari, hindi mo ipagpapalit yung regalo na buhay na walang hanggan. Kaya po makinig ang mga tao habang pwede pa. Yung nakikinig sa warning, if you love somebody, sasabihan mo. Kaya po pinapasabihan namin kayo sa mga padating na mangyayari sa mundong ito. So we need to prepare spiritually, physically, emotionally.
Prepare your heart, prepare your soul, get right with God. Get into the boat. Boat is Jesus Christ in a parable way. Get into the boat. For the time is evil. Prepare your soul. At paano tayo maghahanda ng kaluluwa? Magsisi sa ating kasalanan, manampalataya. Tanggapin mo si Kristo na siya ay Diyos at tagapagligtas para matanggap mo yung kapatawaran at kaligtasan ng buhay. Pwede akong mangaral din hanggat may tao. Kaya lang may certain time ang Panginoon. Kaya po yung mga tao dyan na naglalakaran, consider the warning of God. Consider yung mga panawagan. Lalo tigit kung wala pang Kristo sa inyong puso. The only way to heaven. Jesus Christ is the only way to heaven. Jesus Christ is the Savior of this earth. Mag-ingat po tayo sa panahon ito. Napakadaming mga bulaan. Sabi doon, focus. Focus. Fix your eyes unto Christ alone. Bakit sinabi ni Jesus na mag-focus ka? Yung mata ng pananampalataya mo kay Jesus, kasi alam ni Jesus na maraming mandaraya. Alam ni Jesus na maraming ninyo si Satanas. Naglipa na, dito tinapon yung mga angel na nagwilga sa langit na kasama ni Satan. Kaya po, tandaan po natin, hindi po nagsawa ang Diyos. Nagpapadala po siya ng mga ngaral para makarinig kayo. Kasi kung hindi po kayo makakarinig na salita ng Diyos, paano po kayo magsisi? Kung wala namang isusugo ang Diyos, paano kayo makakarinig? At kung wala naman ng mga ngaral, paano nga ba? Kaya po kami ay tagapangaral lamang. Hindi po namin kayo maliligtas. Ino-offer namin sa inyo itong si Yesu Kristo ay pinanganak. Subalit, at the age of 33 years old, siya po ay pinahirapan, pinako sa cross, namatay, inilibing, nabuhay na maguli, nasa kanan ng Diyos Ama, at siya po ay babalik. Come to the living water. Come, come. Sino po ang nauuhaw sa inyo? Come, bibigyan kayo ni Jesus ng tubig na kapag ininom nyo, hindi na kayo mauuhaw. Sino ang nagugutom? Kumain ng tinapay na nagbibigay buhay. At si Jesus yung tinapay na kapag kinain nyo, makakasumpong kayo ng buhay. Come back to Jesus Christ before it's too late. Binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas po tayo. Ano po? So, sa gabi pong ito, tatlong bagay po na iiwanan ko sa inyo. Kung gusto nyo na matanggap si Kristo para maligtas kayo, may gagawin po kayo. Ang Diyos Ama po natin, mapagmahal, generous. God is so generous. He loves you. Kaya isinugo si Jesus. Kaya napakahalaga na si Kristo po. Mamatay mo. Mamatay. Sino mamamatay? Okay lang anak, matatapos na ako. Kaya tandaan po natin, inibigyan po tayo ng pagkakataon na mangagsisi pa at manampalataya. Gawin po natin na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. At mag-prepare po tayo sa padating na 2026, 27, 28, 29, 30.
Napakadami po tayong makikita ngayon na mga bagay. Subalit yan po ay mga pandaraya ni Satanas. So mag-ingat po tayo. At tandaan nyo, wag po tayong basta-basta magsasign ng mga digital ID. Control po yan. Mag-isip po tayo para hindi po tayo mapahamak. Magbasa ng Biblia. Nasa Biblia po ang katotohanan. Nawa po, hindi nyo maranasan yung tatak ng halimaw. Kasi pag tayo po ay nalagyan na ng tatak ng halimaw na sinasabi na 666, ikaw ay pag-aari na ng Satanas. Kaya po sa panahon natin ngayon, nawa po matanggap natin si Kristo Jesus bilang personal Lord and Savior para po yung mark of the Holy Spirit, yung silyo, kailangan po natin yung silyo. The seal is the Holy Spirit of God. Maliban na wala kang silyo ng Espiritu ng Diyos, hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Maliban na yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, hindi mo po mararanasan na pumunta sa langit. Kaya po sa gabing ito, ABC, kung gusto mo na maligtas ang kaluluwa mo sa padating na kahirapan pa ng mundong ito, ang gagawin mo, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Accept. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo. Personal po. Gawin mo si Jesus na Diyos ng iyong buhay para maligtas ka. Pangalawa, B, believe that Jesus Christ is Lord para maligtas ka po. Believe. Kay Jesus mo ibigay ang pananampalataya. Hindi sa pera mo, kayamanan mo. Hindi ka po maliligtas ng pera mo. Only in the name of Jesus Christ you can receive salvation. Through faith in Christ. Ang susi po papunta sa langit. Yung manampalataya ka na si Jesus ay Diyos. Manampalataya ka na si Jesus ay Diyos. Bakit po namin paulit-ulit yun? Si Jesus ay Diyos. Kasi maraming tao hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. John 1:1, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Your money, you cannot save your money. Pagdating ng panahon, yung mga pera na yan, wala nang say-sayan. Kaya sabi nung iba, yung mga pera sa bangko, hindi nyo na makukuha yan pagdating ng panahon. Why? Cashless na eh. Sayang. Cashless society. Gagamitin yung mga bitcoins, mga crypto. Gagamitin mo ng bumili QR code PH. Kaya po yung matatalino, nag-oobserba, nakikinig, para makapaghanda sa padating na kahirapan pa. Kung nakakaranas na tayo ng crisis ngayon, mas matindi pa, padating pa. Kaya po, kay Kristo Jesus nyo ibigay ang pananampalataya. Pangatlo, letter C, confess. I-confess ng ating mga bibig na tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Roma 3:23. Kaya namatay si Kristo dahil sa iyo, sa akin, kasi sa ating mga kasalanan. Kung hindi po namatay si Jesus, kung hindi po ipinanganak, wala pong salvation, walang redemption. Ano yung redemption sa Tagalog? Tinubos ka! Tinubos ka ni Jesus! At yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, ang tumubos sa human, sa ating lahat. Yung dugo ni Kristo, yun po ang maglilinis sa ating kasalanan.
Ang tanong lang, marunong po ba tayong magsisi, humingi ng tawad sa Lord? O nakakatulog tayo na punong-puno ng kasalanan sa ating puso? Salamat naman doon sa nagtutulog na nagpe-pray na nagsisisi muna. Ang impyerno, hindi nyo gugustuhin. Sabi doon, kumukulong asopre, tapos may bulati pa. Pag doon tinapon yung second death, yung kaluluwa ng tao na talagang ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos. Lahat po ng tao na inreject na si Jesus ay Lord, itatapon sa kumukulong asopre. Pero yung maniwala na si Jesus Christ ay Lord, may pag-asa po. The Bible. Kaya mag-isip-isip po tayo habang may chance pa. Ano po? Pwede po ako magsalita din hanggang may tao. Kaya lamang po, napakalaga. Mahalaga pa sa inyong buhay, si Kristo, na matanggap ninyo. So yun po ang gagawin natin. Accept Jesus Christ as your personal Savior. Have faith on Him. He is the Savior, not your money. And confess, we are a sinner. And we need Jesus Christ. Sabi doon sa John 15:1-7, kung wala si Kristo, walang nalikha. Jesus Christ is the one who give you life, breath of life. Everything that we have in this world is come from God. Kung ano yung nararanasan natin ngayon na kayamanan, na magandang buhay, galing sa Diyos yan. Why? Si Jesus ang nagbigay sa'yo ng hininga, ng kalakasan, ng kagandahan, ng kagwapuhan. Galing lahat yan kay Jesus. Kaya lang, ang dami ngayong tao na ungrateful. Ungrateful, hindi mapagpasalamat. Kagaya po ngayon ha, magbibigayan ng regalo. Pag hindi gusto yung regalo, ay ang sama ng loob. Ang gusto, yung cellphone na Apple. Pag binigyan yung cellphone na hindi Apple, nagre-reklamo, reklamador. Ang dami ngayon na tao, nahihiga na sa pera. Ang gusto pa rin more pera. Reklamador. Ungrateful. Ang dami ngayong ungrateful. Ay, ayaw ko ng regalo na yan. Gusto ko yung Apple na cellphone. Oso ngayon yung regaluhan eh. At ang isa pang nakakalungkot, yung mayayaman, ang riregaluhan, yung kapwa din mayaman. Kaya ang daming mahihirap, na mamalimos, hindi pinapansin. Kaninang umaga dyan, ang daming nagpapalimos. Pero hindi nilang abutan ni piso kayo ba mga bata, born again na kayo? You must be born again, ha? Yun ang magsasalba sa inyo. Hindi relihiyon. Be born again to see the kingdom of God. Only Jesus Christ. Kanina naglakad ako doon, no? May mga senior doon na nanghihingi. Nilalampas-lampasan lamang. Grabe ang mga tao. Kayo kaya ang lumagay sa sitwasyon ng mga taong kapuspalad at kayo manghihingi at hindi rin kayo bigyan. Nasaan ang Diyos nyo na sinasabi? Napakadaming tao ngayon. May Diyos ko sa bibig, pero hindi makita sa gawa. Ang daming namamalimos. Pero nising ko, binibigyan nyo pa. Selfish! Ang dadamot ngayon ng tao. Kahit bata ngayon, madadamot. Ang gusto, akin, bigyan mo ako, akin, bagong sapatos, bagong cellphone. Kahit bata ngayon, madamot. Pero yung may Jesus Christ, hindi po nagdadamot yun. Kaya isinilang si Jesus sa sabsaban, pagpapakita ng kababaang loob. Pero ngayon ang mga tao mayayabang, akala nila yung pera nila magliligtas sa kanila. No! Your money will send you to hell. Hindi po masama ang pera. Pero maraming tao ngayon ginagamit yung pera para ipapatay yung mga tao.
Nakakalimutan nila na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Marami ngayon ang nagsisimba. Punong-puno yung simbahan pag linggo. Pero pag uwi sa pula, sa puti, at nagwiwiting pa, at nagmumura pa, nasaan ngayon ang simba nyo? Sasabihin nyo, I love you Jesus, I love you Jesus, hindi naman nakikita sa gawa. Tingnan nyo dyan, sa dulo dyan, kung nandiyan pa yung mga namamalimos. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang sabi doon, kapag ang tao ay marunong umibig, siya ay tagasunod ni Kristo. Pero sa panahon ito, hindi kayo tagasunod ni Kristo. Tagasunod kayo ni Satanas because you did not believe that Jesus is Christ. Yun ang katotohanan. Nasusulat sa Biblia. Yung mga nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. At yung mga nire-reject si Jesus ay kampo ng dyablo. Kaya kung gusto niyong maging anak ng Diyos, magsisipo tayo at manampalataya na si Jesus ay Diyos. Nakakaawa ang mga tao sa panahon ito. Lumalapit na ang Diyos para sabihin ang katotohanan para maligtas. Pero mga bingi kayo. Bingi katulad ng mga Pariseo, ng mga bingi, mga hypocrite. Masakit ang katotohanan, pero kailangan namin sabihin sa inyo ang salita ng Diyos para matanggap natin ang kapatawaran ng Diyos. Napakadaming hypocrite ngayon. Magbibigay ng pakita. Pero nangihinayang. Hindi nakita na yung hininga, yung lakas mo ay bigay ng Panginoon. Kaya po yung mga tao na nagigising pa, kada umaga, gising, magpasalamat po kayo sa Diyos. Ang daming namamatay ngayon. Sabi sa Biblia, pag namatay ka na hindi mo tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, diretso ka sa impyerno. Yun po yung masakit na katotohanan. Kaya kung kayo po ay hindi makikinig sa panawagan ng salita ng Diyos, kayo na po ang pumili ng pagdadalhan sa inyo. Pero kung kayo nakinig po sa pag-ibig ng Diyos, offer ng Diyos na buhay na walang hanggan, matatanggap niyo po yung regalo, the gospel of God. Bago po ako magtapos, mahal ng Diyos ang mga tao. Nilikha po tayo ng Diyos, lahat ng tao nilikha ng Diyos, subalit hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Ang magiging anak lamang ng Diyos, according to John 1:12, yung mga tao sumampalataya, kaya po yun yung susi. Sumampalataya ka kay Kristo para maligtas ka. Galit po ang Panginoon sa kasalanan. Pero mahal ka niya bilang tao. Kasi yung kasalanan, si Satanas ang nagtuturo. Si Satanas yung nag-aakay sa tao para tayo magkasala. Pero yung kamay ng Diyos. Ano po ba yung kasalanan? Anak, ano ang kasalanan? Anong kasalanan, Tutoy? Sige nga, ano yung kasalanan na ayaw ni Jesus? Sige nga, anak, bago ako magtapos. Sige nga, ano yung kasalanan? Huwag mahiya. Ano? Magnakaw. Ano pa? Sige. Magnakaw. Ano pa? Yung mga ginagawa ng tao. Mag-ano? Mag-yusi, mag-rugby. Ano pa, anak? Marami. Sinungaling. Mandarambong, mandaraya. Yung mga bagay na yon sa Galatia 5:19 to 21. Basahin niyo po yung Galatia 5:19 to 21. Nakasulat po doon yung mga ayaw ng Diyos.
Mahal na mahal ka po ng Diyos, ha? Wala po akong hinuhusgahan. Wala po akong karapatan na maghusga. Ang binibigay ko sa inyo, salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan na mag-convict sa mga tao. Basahin niyo po yung Galatia. Galatia 5:19, nakasulat po doon yung mga kasalanan. Hindi po pwede pala na magsama yung espiritu at laman. So yung mga gawa ng laman, mangkukulam, mandarambong, dalawang lalaki nagpapakasal, nagsasama, dalawang babae nagpapakasal, nagsasama, may kabit, ng bababae, ng lalaki. Lahat po ng yan ay ayaw ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, pero ayaw niya po yung ginagawa ng tao. So we need to change, we need to repent from our wickedness para matanggap po natin ang buhay na walang hanggan. So maliwanag po ha. Maliwanag po yung nakasulat sa Biblia. Mahal ka ng Diyos. Ang ayaw niya yung ginagawa natin. So we need to repent, maghanda para sa pagbabalik ng Diyos, nakahanda po ang ating mga kaluluwa. So, mananalangin po ako. Tandaan niyo po parati, ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapunta ka sa impyerno, kaya lamang ikaw po yung magdidesisyon. Kung ano yung desisyon mo ngayon, yun po ang madadala o patutunguhan mo. So, calling. Nananawagan, come to Jesus, come to the living water, come. Jesus Christ is the bread of life. Ang sino mang kumain ng tinapay, hindi na magugutom, at ang taong uminom ng tubig ay hindi na mauuhaw. Salamat po. God bless you. God bless. Sabi doon, bibigyan ka ni Jesus ng tubig. Yung tubig po dito sa lupa, uminom kayo, maya-maya, uhaw. Ino-opera po tayo ni Jesus ng tubig. Ibig sabihin ng tubig, yun yung buhay na walang hanggan. Eternal life, yung offer ni Jesus, para ikaw po ay mapasama sa langit pagdating ng panahon. So mananalangin po ako ha. Tandaan nyo, mahal po kayo ng Diyos. Hindi ko kayo kilala, pero mahal kayo ng Diyos. Kaya yung pa ako dinadala dito para baginan kayo ng pag-ibig ng Diyos. God loves you. Jesus will not condemn anyone, but He wants you to be saved, your soul. Hallelujah. Nawa po, piliin nyo yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi po sabi doon, iiyak ang mga tao pag dumating na yung one world government, yung great reset na sinasabi. Ang mundong ito po ang namumuno ay mga globalist, elites, Illuminati. Ang dami po ngayong cloning na tao. Akala nyo yung kaharap nyo, tunay na tao, clone pala yon. Kaya pinagkukuha po yung mga swab test nyo, benenta yung swab test nyo. Alam nyo po ba yung pinagkukuha sa mga noono? Yung mga swab test sa inyo, benenta pala yon para makagawa sila ng cloning. Para mawala yung DNA nyo dyan sa inyong mga noo. Nagkausuhan yung swab test eh. So, magpe-pray po ako. Yung manalangin, salamat. Kayo po ang pipili. Mananalangin po ako ng pagtanggap at pagsisisi. Yung matalino, nakikinig. At yung offer ng Lord ay tinatanggap ng buong puso. Mag-pray na po ako. Yung pong gustong manalangin, yung mga tao dyan na gustong maligtas, come. Kapag po tayo nanalangin ng tao sa puso, kahit na andyan ka lang sa tabi, ililigtas ka ng Diyos sa kapahamakan na padating. Kaya ini-encourage ko kayo, basahin nyo yung Mateo, John, Luke, Mark, Pahayag, Daniel. In the last days, ang knowledge ng tao mag-i-increase.
Kaya po tingnan nyo yung nangyayari sa panahon natin. Maraming bagay na hindi nakikita ng ating normal na mata. Pero, naandyan pala sa paligid. Tandaan po natin, ang kaaway natin ay hindi mga tao, hindi flesh. Ang kaaway natin ay mga kampo ng dyablo na naglipa na dyan sa kalawakan, mga celestial, mga odd, yung mga angel na naglipa na, yung mga bad angel dyan sa kalawakan. Subalit yung may tatak ng Diyos, may tatak ng Holy Spirit, ay poproteksyonan ng Diyos. So mananalangin po ako yung mga tao dyan sa sulok-sulok na nakakabot ng panawagan ng Diyos. Pwede po tayong manalangin bilang pagtatapos para yung regalo ng Diyos matanggap nyo. Napakahalaga po na tayo ay magpakumbaba. Humble. Humility. Before the eyes of God. Dahil yung mga nagmamayabang, hindi po naglulugod ang Diyos. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos para matanggap ang kapatawaran. Kung gusto pong manalangin para maligtas, mananalangin po ako. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba, hindi ko po kaya iligtas ang aking kaluluwa. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Buhat nang ako'y naging bata hanggang ngayon, patawadin po yung kasalanan naman ako kay Eva at Adan. Panginoong Yesus, nananampalataya po ako na ikaw ay Diyos, namatay. After 3 days, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos Ama, at babalikan mo po ang mga tao na naniniwala sa iyo. Sa oras na to, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na po ang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ama, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dahil sinabi mo, maliban na ang pangalan namin ay nakasulat sa aklat ng buhay, hindi kami makakapasok sa kalangitan. Kaya po kaabagan mo po kami. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay para pagbabalik mo, makasama po ako sa buhay na walang hanggan na pangako mo. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ang papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yung mga nanalangin po, i-honor po ng Diyos ang inyong puso kung ito ay bukas loob sa puso nyo, kung totoo po kayo nanalangin. At kung kayo po'y nanalangin, pag-uwi nyo ng bahay, magbasa po kayo ng Biblia. Manalangin po kayo, at habang naghihintay po tayo ng pagbabalik ng Diyos, maghanap po kayo ng mga mananampalataya para lumago po kayo kay Kristo habang inaantay natin siya sa pagbabalik niya sa rapture. Subalit, tulungan po tayo ng Diyos na makapagtiis sa padating na kahirapan na hindi pa nararanasan ng mga tao. Padating pa lamang. Padating pa lamang ang mga mangyayari sa mundo na hindi nakikita ng tao. Makikita nyo pa. Mararanasan nyo pa ang hirap na padating dahil nakasulat na yan sa prophecy. Maraming mga bagay na mangyayari. Patayan dini, patayan doon. Sunog dini, sunog doon. Baha dini, lindol doon. Digmaan dini, digmaan doon. Patay dini, patay doon. Control dini, control doon. Padating pa po yan.
according to Revelation 13. Kailangang matupad ang nasusulat. Kaya po kami nagbabagi ng kaligtasan para matupad din po yung utos ng Diyos. Kaya po yung mga tao na itataboy kami, yung hahadlangan kaming mangaral, matindi po ang parusa doon. Kasi kailangang matupad na ipangaral ang kaligtasan sa mga kalye, sa palengke, sa jeep, sa aeroplano, sa train, para ihanda ang pagbabalik ng Diyos. Kaya po, salamat. Ama, pagpalain po ang mga tao na nakarinig. Ikaw po ang tagapagligtas. Mapalad yung nakinig at nanampalataya sa iyo. Nahabagan mo po sila. Hindi po manakaw yung word of God ni Satanas na sinungaling. Ingatan mo po ang mga tao na tumanggap sa iyo, naniwala sa iyo, manampalataya, maging sino man yan. Yung habag at tawa ay maranasan nila. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Yung kalooban mo, yung mga plano mo, yung mga propesiya na nakasulat sa Biblia ay mangyari po. Ang hiling lang po namin, Panginoon, ingatan mo po yung mga tao na sa iyo ay naniwala at nanampalataya ng buong puso. Dahil sinabi mo, ingatan mo yung mga taong manampalataya sa iyo pagdating ng kahirapan sa mundong ito. Kaya salamat, Panginoon, sa gagawin mo pag-iingat. Habang kami ay nasa mundo pa at naghihintay ng iyong pagdagit. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Ingatan mo po yung mga tao na sa inyo ay pusong mananampalataya. Katulad ni Jesus, na nanalangin, na ingatan ang kanyang mga disipulo habang nasa lupa. Ingatan mo rin po, Panginoon, yung mga mananampalataya mo na tinanggap ka at nananiwala na ikaw ay Diyos. Yun po yung aming kahilingan, Ama. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo po ang mga tao. At yung regalo ng Diyos Ama na si Jesus ay matanggap po ng buong puso. Maraming salamat po. Ama makapangyarihan, ikaw nakakakita right now. Nakatingin ka, buhat niya sa langit. Nakikita mo po ang gabing ito na ipinangaral ang mabuting balita. Kung may nakinig, salamat. Pero yung mga tao, ignore ng ignore, kayo na po ang bahala. Maraming salamat po, Ama. Let your love and mercy ay maranasan pa ng bawat isa. Thank you po. Magandang gabi po. Matagpuan niyo po yung regalo sa panahong ito. Jesus Christ is the gift of God. Natanggapin natin. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang gabi po. Salamat po sa pakikinig nyo. Salamat po. Habang hindi pa po bumabalik ang Diyos, kami po ay mangangaral para po may maligtas pa sa inyo. So good night. We love you with the love of the Lord. Amen. To God be the glory po. Amen. Yan, salamat po. Magandang gabi. Ano kayang ginawa ni Meta? Yan, salamat po. To God be the glory.